Good day mga T! So, kanina nakatanggap ako ng comment sa video na in-upload ko kahapon. And this is from Miss Sis. And ang comment niya is, pag hindi ka magaling sa computer and magaling sa English, hindi ka pwede. Mas madali pa ata makapasok sa call center kaysa sa VA po. Mas malaki lang talaga ang oportunidad na sumahod ka ng malaki sa virtual assistant. So, sasagutin natin yung bawat punto na kinoment ni Mrs. First, pag hindi ka magaling sa computer at magaling sa English, hindi ka pwede. Mga T, huwag natin pangunahan ng negativity yung mga bagay-bagay, no? Yun yung first na advice ko. And to be honest with you, pumasok ako sa virtual assistant world na wala akong kaalam-alam sa magiging trabaho ko, sa kung anong mga tasks ang ipapagawa nila sa akin. But since nagtrabaho ako, or nagsimula ako magtrabaho noong 2015, and yung main focus ko is more on administrative work at computer and laptop yung gamit ko, medyo nagamay ko naman yung Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and yung mga iba pang mga apps ba na nakalagay dito sa laptop. Pero technical wise, hindi po talaga ako ma-technical na tao. And when it comes naman sa English, hindi ko naman masasabing fluent ako, no? Pero ayun, kaya ko naman din na makipagsabayan sa conversation ng mga foreigners o ng mga lahi. And sa comment niya na tingin niya mas madali pa ata makapasok sa call center kesa sa virtual assistant world, actually hindi ko siya mako-compare. Hindi ko alam yung kalakaran sa call center ngayon, pero ikukwento ko sa iyo yung naging experience ko nung nag-apply ako sa call center. That was 2016. So, I was hired as a customer service representative. That was 2016. And then, yung naging problem ko lang that time was kailangan ko pa mag-training for 3 months. Isa pang naging problem ko is yung training location. Kasi dito ako sa Las Piñas nakatira. And yung training place is located in Quezon City, so I don't think na convenient siya para sa akin. So, ayun, hindi ko pinursue yung application ko sa kanila. I don't know kung applicable pa rin ba yung mga ganito sa call center ngayon. So, dito naman sa virtual assistant world, hindi rin siya actually madali. Yan yung lagi kong kino-comment dito sa video ko. Hindi madaling pumasok sa virtual assistant world, not unless gamay mo na yung expertise mo, like sa, for example, sa social media management, sa email marketing, appointment setting, lead generation, SEO, or anything na nakakapagpaangat or boost ng profile ng isang tao or ng isang applicant. Pag-usapan naman natin yung regarding sa salary. Ang comment niya, mas malaki lang talagang oportunidad na sumahod ka ng, yun nga, malaki sa virtual assistant world. I don't want to divulge any information regarding sa salary ng mga virtual assistant to kasi that would depend sa trabaho, sa bigat, and sa dami ng kliyente na hinahandle nila. Kung ako tatanungin, kung ano yung mas malaki ang sahod sa dalawa, CSR or any work sa call center and pagiging VA, I think malaki talaga yung difference. Hindi naman sa sinasabi kong mababa yung pasahod sa call center kasi marami din sa mga call center agents or nagtatrabaho sa call center ang tumatanggap din ng malalaki ang sahod. So, sa virtual assistant world naman, depende sa skills, depende sa tagal mo sa VA world, depende din sa output na kaya mong ibigay sa clients mo. So, to wrap things up, hindi talaga madali pumasok sa virtual assistant world.
Pero kung ang problem mo lang is hindi ka marunong sa computer and sa English, I don't think na isa yon sa basihan or major basihan ng mga clients, no? Kasi hindi naman sa panghuhusga, pero marami sa mga Filipino virtual assistants ang hindi gaano marunong sa pakikipag-communicate when it comes to English. And when it comes naman sa paggamay ng computer, napaka-basic lang ng gawain sa Microsoft apps like Word, Excel sheets, PowerPoint, and ano pa ba? Emails, ganyan. Madali lang po talaga igamay yung mga bagay-bagay na yun. Yun ay kung willing kang mag-excel sa ginagawa mo and willing ka na maglaan ng oras para matuto. Kasi sa mga napapanood kong ibang virtual assistant dito sa social media, the way sila makipag-communicate, hindi naman talaga ganun ka-fluent. So, kahit na hindi tayo ganun ka-perfect or ka-fluent, pasok na pasok tayo sa pagiging virtual assistant. Also, in comparison sa call center and virtual assistant world, wala akong mababanggit o makukomment na advantages and disadvantages ng dalawa. Sa mga aspiring virtual assistants or sa mga gustong magsimula as virtual assistants, huwag natin i-eye yung dollars ang sahod. Kasi hindi lahat nakakatanggap ng ganun kalaki. And huwag natin i-eye na, alam mo yun, mag-ask agad ng malaki ang rate kasi hindi siya ganun nag-work dito sa virtual assistant world. Kasi yung mga ina-eye or yung ina-admire ninyo ng mga virtual assistants dito sa social media, for sure, hindi rin ganun kalaki yung mga natatanggap nilang sahod nung nagsisimula sila. And ang advice ko is, yung fair enough lang na rate for newbies, yung isasuggest natin sa clients natin para makakuha tayo agad-agad ng clients. Kasi dalawang bagay lang yung kaya kong mabigay sa inyo na reason kung bakit malalaki yung natatanggap na sahod ng ibang virtual assistants. It's either matagal na sila sa virtual assistant world, kaya malaki na din yung asking nila per rate, or marami silang hinahandle na clients, kaya malaki yung sahuran nila. Kung willing kayo na mag-training as CSR sa call center or any work sa call center, dapat willing din kayo na mag-upgrade ng skills or mag-enroll sa mga courses via online kung gusto nyo maging virtual assistant.